Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-6 na kabanata ng Korinto at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Makikita po natin dito ang kaibahan ng nasusulat sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Para sa mga Hudyo ay lagi nilang tinitingnan ayon sa pananaw ng legalismo ang mga kautusan ng Diyos. Ngunit dito ay itinuturo din ni Pablo na dapat na mamuhay ang tao ayon sa Bagong Tipan. Ang liwanag ng Diyos ay nasa atin. Naroon ang kalooban ng Diyos. Tayo po ay magiging higit pa sa matagumpay na tao. Pagkatapos kahapon ay naituro po ang pagkakaroon ng pagtawag ng pagtitipon. Dahil ito ang pagkakatawag natin kasama ng Diyos. Ngayon sa chapter 6, patuloy pong tinuturuan ni Pablo ang mga taga-Korinto ayon sa kanilang sitwasyon. Sa panahon po na iyon, si Pablo ay nasa Korinto at kanyang naranasan ang revival o kaya ay muling pagkabuhay. Ngunit sa parehong paraan ay nakaranas din siya ng persekusyon. Ngunit makikita natin na hindi po naging ganoon kapositibo ang katugunan ng mga taga-Korinto kung kaya naman sila ay higit pang binalaan ni Pablo o kaya tinuturuan ni Pablo. Si Pablo ay kanya pong sinulat ang ikalawang Korinto at may kakaibang pananaw. Dito tinuturuan ni Pablo ang mga taga-Korinto na maging tulad nawa nila siya na mamuhay ayon sa pagkakakilanlan ni Jesus sa kanila pong mga buhay. Kaya nga po ngayong umaga, dapat po nating isabihay ang ministeryo ng Bagong Tipan. At ang ministeryong iyon ay ang magdala ng pagtitipon o kaya katulad po ng nasabi sa ikalimang tipan, dapat po tayong maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kung kaya nais sabihin ni Pablo ang tungkol sa kanyang buhay. Kanyang itinuturo kung paano gagawin ang ministeryong ito. Dapat po tayong maging ang atin pong buhay ay dapat papuno ng habag at biyaya ng Diyos. Sabi sa verse 1, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Ito po ay may kinalaman sa verse 5 ng chapter 5 verse 20. Tayo po ay tinawag ng mga Kristiyano. Ibig sabihin tayo ay representasyon ni Kristo. Tayo ay narito sa libro ng Isaiah. Natanggap po natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang pag-ibig.
Si Pablo, ramdam po niya ang revival sa iglesia sa Corinto. Ngunit paano nga ba tumugon sa revival na ito? Dapat po tayong mabuhay ayon sa habag at biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Paano po sa paglalakbay ni Pablo ay laging naroon ang kabutihan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos. Makikita po natin dito ang kabutihan ng Diyos at ang malakas na presensya ng Diyos sa Corinto, ngunit naroon na may ilan pa rin sa kanila na matigas ang kanilang mga puso at hindi pa rin maunawaan ang pagkilos ng banal na espiritu. Kaya kahit na sa panahon ni Pablo at sa kanyang persekusyon, ngunit sa verse 1 at 2, sinasabi po ni Tito, dapat po nating isabuhay o dapat po tayo mabuhay ayon sa habag at biyaya ng Diyos dahil mayroon pa rin mga tao na hindi ito matanggap. Bakit po dapat tayo mamuhay ayon sa habag at biyaya ng Diyos? Iyon ay dahil iyon ang katotohanan. Maaari sa atin pong mga buhay bilang cell leader, cell member, at mga Bible school student o kaya yung mga tagapaglingkod. May mga pagkakataon na napapagod tayo, natatakot, nagagambala, ngunit dapat po nating sampalatayanan na ang Diyos ay patuloy na sasama sa atin. At mayroon ding mga tao na nakatingin sa atin at marapat lamang na mamuhay tayo lagi ayon sa katotohanan at habag kabutihan na ibinibigay ng Diyos. Pakatandaan ang kanyang kaligtasan sa atin pong mga buhay. Para sa mga taga-Korinto, sila ay kilalang kilala kung kaya naman lantad na lantad ang problema sa kanilang iglesia. At sa pagliliwanag ng kalwalhatian ng Diyos sa iglesia ngayon, nakikita ba ng kanilang mga pagkukulang at pagkakasala, ngunit naroon pa rin na makikita ang kabutihan at habag ng Diyos. Ngayon, dapat nais po tayong paalalahanan ng Diyos na dapat din po tayo mabuhay ayon sa habag at biyaya ng Diyos na atin pong natatanggap. Maaring may ilan po sa atin na napakasigasig pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po ay sabik na sabik sa paggawa ng bawat paglilingkod, sa pagtitisipulo. Pinapalakas po natin ang ating mga cell member, ang ating pong mga kakilala. Sinasabi na dapat pakinggan ang tinig ng Diyos, ngunit maaaring tayo man din ay hindi integrated. Kaya naman tayo ay maaapektuhan, ang ating pagdidisipulo ay maapektuhan.
Halimbawa, ako ay mahilig ako sa online games. Kaya naman tuwing nagdidisipulo ako ay hindi ko masabi sa kanila na wag silang maglaro ng online games dahil ako man din ay mayroong addiction sa online games noong mga panahon na iyon. Kaya naman sa mga panahon iyon, kahit na natatanggap ko na ang habag at biyaya ng Diyos, ngunit hindi ako makapamuhay ayon dito dahil naroon na mayroon pa rin akong addiction. Kaya po ngayon, dapat po tayo mabuhay ayon sa habag at biyaya ng Diyos na ating natanggap. Kalaunan, makikita po natin kung paanong isinabuhay ni Pablo ang kanyang buhay ng may integrasyon, maging mga lingkod ng Diyos. Sa mga pagsubok, dapat po nating pakawalan ang ating sariling emosyon. Dahil maging si Pablo, ganito po ang kanyang ginawa. Ang mentalidad ni Pablo ay napaka-praktikal at atin pong mauunawaan. Nang siya ay nasa mundo pa lamang, hindi lamang siya puro langit, ngunit kanya ring naunawaan kung ano ang nararanasan ng mga tao. Kanyang laging isinasa-isip kung paano mapabababa ang presensya ng Diyos. At ito ay may katugunan sa kanyang pagkakakilanlan sa Diyos. Sa verse 4, bilang mga lingkod ng Diyos, sa mga paghihirap man, dapat po tayong manatili sa presensya ng Diyos. Tayo ay tinawag niya at tinawag upang magbigay ng kasunduan sa Diyos at maging sa ibang tao. Dito sinasabi ni Pablo na ayaw niyang maging dahilan ng pagkakatisod sa iba, kung kaya dapat siyang mabuhay ng may integrasyon. Kaya naman po sa loob ng iglesia ay dapat din walang mga sikreto. Ngunit alam po natin na kahit mismo sa ating mga coworker ay mayroong mga hindi pagkakasundo at maaring hindi po ito alam ng mga miyembro ng ating pong iglesia. Kamakailan lamang ay nagkaroon kami ng conference na ginawa ng Youth Army. At dahil kami ay nasa puno ng buhay, kung kaya naman nagbigay din kami ng pagkakataon na pag-usapan ang mga hindi pagkakasunduan sa pagitan ng bawat miyembro, bawat coworker. At may mga bagong miyembro kami sa Youth Army na kami ay nagulat na alam nila ang ilan sa mga di pagkakasunduan sa amin. At ito'y nagpapakita lamang na maaaring marami na rin nakakaalam sa mga problemang ito sa loob ng aming department. Kaya naman, sa retreat na iyon ay minabuti naming magkasundo at ayusin ang mga problemang iyon. Kaya naman sa bilang puno ng buhay, isang komunidad ay wala pong mga sikreto. At marapat lamang na ayusin ang mga hindi pagkakasundo na ito at hayaan na ang pag-ibig, habag at biyaya ng Diyos ang paghari. Tulad ni Pablo, makikita natin na sa ministeryo ng ito ng pakikipagsundo, marapat lang din na maging maingat tayo na hindi maging dahilan ng pagkakatisod ng iba. Ang nais natin ay magdala o kaya dalhin ng Diyos sa buhay ng iba.
kung kaya naman hindi po dapat tayo maging dahilan ng kanilang ikatitisod. Sa verse 4, nabanggit po dito ang maraming uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan, kung saan si Pablo ay hinagupit, binalinggo at pinugbog, nagtrabaho ng labis, napuyat at naggutom. Ito ang lahat ng mga naranasan ni Pablo. Ngunit nais niyang bigyang diin na siya pa rin ay lingkod ng Diyos at handa siyang ibigay ang kanyang buhay. Siya ay gumawa ng desisyon upang isabuhay ang kabutihan ng Diyos. Ang mga Hudyong Kristiyano naroon na pinanghahawakan ang kanilang hindi pananampalataya kay Kristo, kung kaya naman naroon na tinutulungan pa rin sila ni Pablo na maunawaan ang tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Verse 8, naranasan naming maparangalan at ipahiya ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kilala, gayong kami kinikilala marami. Tinuturing na patay, ngunit buhay naman pinaparusahan kami, subalit hindi pinapatay. Dito ay pinapakita ni Pablo kung paano nga bang pagiging Kristiyano. Sa henerasyon na iyon, may mga ilan na nag-iisip na sila ay kulto, mga heretiko, mga impostor. Ngunit, napakaklaro ni Pablo dito na alam niya na ang kanyang buhay ay totoo at ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa tao ay totoo. Kung kaya naman ang pagharap sa atake ng mga tao sa verse 7, kanyang sinasabi, natapat siya sa kanyang pananalita at nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa ay dapat itong maging tuwid ayon sa pag-ibig ng Diyos, ayon sa pag-ibig sa tao. Na kahit sa pagharap ng mga pagpapahiya at panlalait, naroon na siya ay totoo. Iyon ang desisyon ni Pablo. Kaya naman mga kapatid, totoo na ang atin pong iglesia ay maaaring humarap ng maraming mga pag-atake. Para sa akin, sa tuwing aking inaalala mga pagkakataon na ako man din ay nakatanggap ng mga persekusyon, ng mga panlalait. May mga nagsasabi na ako ay pumupunta sa isang iglesyang kulto. May mga pagkakataon marahil na nakikita akong bumibili ng kung ano-ano. Pagkatapos ng ako ay
nagsimulang mag-review para sa aking exam. May mga nagsasabi sa akin, bakit nagagawa mo pa rin pumunta sa simbahan? Dapat ay nakapokus ka lamang sa iyong pag-aaral. Sa aking pagtatrabaho, naroon pa rin ang buhay simbahan ko at may mga nagtatanong kung anong uri, kung saan ako nagsisimba. Madaming mga eskwelahan ang nagtatanong sa akin kung bakit ako dumadalo sa ganitong uri ng simbahan at ang daming mga katanungan sa akin. Para sa tao ay marin po silang pagdududa tungkol sa akin, tungkol sa aking pagsisimba sa 611. Pagkatapos may mga pagkakataon na kailangan nating kumuha ng desisyon ayon sa pananampalataya at hindi lahat ng tao ay mauunawaan po ito. Maaring tayo po ay napupuno ng takot sa tuwing gumagawa tayo ng desisyon ayon sa pananampalataya, ngunit sa higit po nating pagsunod sa Diyos, higit po nating pag-aaral kung paano namuhay si Pablo, tulad niya, ano mang desisyon na atin pong gagawin, hindi man po natin maasahan ang pag-ibig at pagtanggap ng ibang tao, ngunit dapat lamang po nating sampalatayanan na ang anumang na ating natatanggap ay mula sa Diyos at ang kalwalhatian ng Diyos. Ang mahalaga ay alam natin na sa loob-loob natin ang lahat ay ginagawa natin ayon sa katotohanan ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring may mga pagkakataon na kayo ay humaharap ng mga pagsubok sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga trabaho. At atin pong sinasabi na dapat po nating yakapin ang pagiging puno ng buhay. Sa ating pagdidisipulo ay atin pong sinasabi sa ating mga miyembro na kanilang yakapin ang pagiging puno ng buhay. Ngunit hindi po ako sigurado kung gaano po natin kung paano niyayakap ito ng iba. Maaaring may mga nagsasabi na napakahirap maging puno ng buhay. Mahirap maging puno ng buhay sa ating mga pinagtatrabahuan. Kung kaya naman sa tuwing sinasabi natin ang katotohanan na ito, may mga taong nagtatanong, kunit katulad ni Pablo, dapat po tayong gumawa ng desisyon. Sa atin pong mga trabaho ay dapat po nating malaman ang ating katayuan bilang mananampalataya. Sabi sa verse 10, ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak, mga dukha, ngunit marami kaming pinapayaman, mga walang-walang ngunit sagana sa lahat ng bagay. Maaaring may mga pagkakataon na ikaw ay hindi maunawaan ng iba at aatakihin ng iba, at sa paningin ng tao, katulad ni Pablo ay laging nasasaktan, ngunit sa mata ng Diyos at maging sa mata ni Pablo ay naroon pa rin ang kalakalyaan ng Diyos. Ngayon mga kapatid, dapat po tayong magkaroon ng inspirasyon mula kay Pablo na patuloy na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at dalhin ang pagkakasundo hindi lamang sa Diyos kundi maging sa tao. Tulungan ang mga tao na makipagkasundo sa Diyos. Hindi po natin kailangang makipagdebate, hindi po natin makipag-away. Ang mahalaga ay ang maging matapat lamang tayo sa Diyos, tapat sa pagiging punong ng buhay, tapat sa ating pagdidisipulo, patuloy na mahalin ang Diyos, mahalin ang tao, pakawalan ang ating sariling mga dangal, pakawalan ang mga bagay na pag-aakala natin ay tama.
bagkus ay yakapin ang kalooban ng Diyos. Balang araw makikita natin at maging ng iba na ang kalooban pa rin ang pinakamainam sa lahat. Naway magkaroon po tayo ng ganitong desisyon na patuloy na manampalataya sa Diyos at magtiwala sa Diyos. Ang ministeryong ito ng bagong tipan ay hindi lamang po puro paggawa, bagkus ay puno din po ng pagsisikap at ng pag-ibig. Si Pablo ay nagsisikap na maging ama para sa mga taga-Korinto. Kaya naman sa 3 punto, maging ama at payuhan ang ating mga anak na maging banal sa harap ng Diyos. Verse 11, mga taga-Korinto, tamatan ang pagsasalita namin sa inyo, binuksan namin ang aming puso sa inyo. Sinasabi ni Pablo dito na ang kanyang puso ay bukas. Dahil tunay niya silang mahal mula sa ikabuturan ng kanyang puso. Makitid man ang inyong pag-iisip, ngunit sabi sa verse 12, hindi namin isinara ang aming puso sa inyo, kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Kinakausap ko kayo bilang mga anak, buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. Dahil kung matatandaan natin ay may marang mga tao na nagtatanong kay Pablo bakit hindi siya dumating sa Korinto, gayong sinabi niya na pupunta siya sa kanila. Kaya naman nawala ang kanilang pagtitiwala sa kanya, at sila ay nagdududa. Ngunit tulad ni Pablo bilang isang ama sa kanyang mga anak sa Korinto, kanyang sinabi ang mga katagang ito. Hindi ko isinara ang aking puso sa inyo. Tapat ang aking pagsasalita sa inyo dahil bukas ang aking puso para sa inyo. Kinakausap ko kayo bilang mga anak, buksan naman ninyo sa amin ang iyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. May mga pagkakataon na lumalayo ang puso ng mga anak mula sa ama, ngunit pagdating sa mga ama ay hindi po ganoon. At ganoon din po si Pablo. Kaya naman tinutulungan muli ni Pablo ang mga taong ito na muling magtiwala at mahalin siya. Sa verse 14, kanyang pinapalakas ang mga taga-Korinto, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na parabang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan, hindi pa tayo ang templo ng Diyos na buhay? Dito ay ginagamit ni Pablo ang kanyang literary style upang paalalahanan ng mga taga-Korinto na maging banal. Kung hindi siya katulad ng isang ama, para sa mga taga-Korinto nang marinig niya ito, may mga hindi po pagkakaunawaan. At dito ay pinapayuhan ni Pablo ang mga taga-Korinto, nangungusap sa kanila tulad ng isang ama. 16, o di kaya templo ng Diyos na Diyos-Diyosan, hindi pa tayong templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Pinapayuhan niya ang mga taga-Korinto na dapat silang maging banal para sa Diyos. At sila'y magiging sisidlan ng Diyos. Ito po ay mula sa pananaw ni Pablo. Mula sa pananaw ni Pablo, nais niyang palakasin ang mga taga-Korinto. Siya ay nangungusap sa kanila tulad ng isang ama
sa kanyang mga espiritual na anak. Nangungusap ng may pag-ibig at init pagtanggap. Nais ni Pablo na sila ay mabuhay ng may pananampalataya at kabanalan. At sa isa pang banda, paano ba dapat ito tanggapin ng mga taga-Korinto? Bilang iglesia, dapat din po nating tanggapin ang bawat pagpapayo ng ating mga espiritual na otoridad ng may pag-ibig at pagtitiwala. Makikita natin dito na naroon pa rin ang pag-ibig ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa parehong paraan bilang mga miyembro ay dapat nila itong tanggapin ng may pag-ibig at pagtitiwala. Verse 17 to 18, pinapayuhan niya ang mga iglesia na lumayo sa kadiliman, humiwalay sa kadiliman. Dahil nais ng Diyos na maging ama sa kanila at ang iglesyang ito ay magiging anak ng Diyos. At ano ang makikita po natin dito? Dito aking natanggap na ang iglesia ay ang anak ng Diyos. Tulad ng kung paano sinasabi ni Pablo na anak niya ang mga taga-Korinto. Dito makikita natin ang pagiging tagapamagitan ni Pablo at ang kanyang pagtulong sa mga tao na makipagkasundo sa Diyos. Ang pag-ibig na mayroon si Pablo sa mga taga-Korinto ay para ding pag-ibig ng Diyos para sa mga taga-Korinto. Ako, aking tinitinangala ang buhay ni Pablo dahil siya ay puno ng pag-ibig, puno ng kalakasan, at kung ano man ang kanyang tinatanggap mula sa Diyos ay kanyang pinapasa sa mga tao. Ngayon, sa buhay po natin, kaya po ba natin maging tapat tulad ni Pablo? Minamahal ni Pablo ang mga taga-Korinto at sa parehong paraan, minamahal din po ba natin ang ating iglesia, ang ating mga disipulo? Naway tanggapin po natin ang ministeryong ito ng pakikipagkasundo sa Diyos at pagdadala ng kasunduang ito sa Diyos at tao. Huwag po nating sayayin ang habag at biyaya ng Diyos. At kahit ano pa mang desisyon na atin pong gagawin, naway matatili ang pag-ibig at pagtitiwala na mayroon tayo sa Diyos, maging puno ng buhay, maging maharlikang pari, dalhin ang presensya ng Diyos sa komunidad ng Diyos. Purihin at pasalamatan po natin ang Diyos. Ngayon ay atin pong ipapanalangin ang ating mga prayer walk team. Naway ang habag at biyaya ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang kanyang kalasag ay sumama sa mga mananalangin na ito. Panginoon, naway ipadala mo ang iyong hukbo
ng mga anghel na laging magbigay proteksyon sa kanila, at kung ano man ang kanilang mga maipapanalangin ay mapapangyari. Ang iyong presensya ay patuloy na sasama sa kanila sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong alalahanin ang habag at biyaya ng Diyos.
Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong habag at biyaya, sa iyong pabor. At bago pa man kami tumanggap mula sa iyo, O Diyos, muli ay nais naming magpasalamat sa iyo, O Diyos. Panginoon, totoo na ang lahat ay naligtas dahil sa iyo. At marapat lamang ng bawat isa sa amin ay magbigay pagsasalamat sa iyong kaligtasan at pabor sa aming buhay. Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng puso na marunong magpasalamat at patuloy na ipagpasalamat ang iyong kabutihan, ang iyong pabor upang kami patuloy na makalakad ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtulong sa amin upang makipagkasundo sa iyo at makipagkasundo sa tao. Naway gamitin mo ang aming buhay upang maging iyong sisidlan at nang matanggap namin, O Diyos, ang ministeryong ito. Panginoon, patuloy mo kaming gamitin upang magawa ang iyong ministeryo ng pakikipagkasundo upang maging ang aming mga pamilya, mga dapat kakilala, ay kanila din pong matatanggap ang iyong kaligtasan, ang iyong pabor. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo at pinupuri ang iyong ngalan. Ngayon ay nais po nating ipanalangin ang ilang mga kapatiran, maaaring sa inyo pong mga buhay, sa inyong paglalakbay kasama ang Diyos. Maaaring kayo ay humarap sa maraming mga persekusyon at mga hindi pagkakaunawa. Sa aking pananalangin, maaaring mula ng pinili ninyo na maging Kristiyano, ngunit mayroon kayong mga kamag-anak na kayo'y nilalabanan at sinasabi na hindi kayo tapat sa inyong pamilya, hindi tapat sa inyong mga ninuno at hindi ginagalang ang inyong mga magulang. Maaaring may ilan po sa atin mga kapatiran na hindi marahil nagbigay ng ikapu o kaya kayo ay nagbibigay ng inyong ikapu at kayo ay nakatanggap ng persekusyon dahil dito. Maaaring may iba rin na nais ninyong ipanalangin ng inyong mga kamag-anak, ngunit lagi kayong tinatanggihan dahil hindi nila pinaniniwalaan ang iyong relihiyon, ang iyong pananampalataya. Hindi man marahil kamag-anak, ngunit asawa, mga kaibigan, mga katrabaho na hindi kayo matanggap dahil sa inyong pananampalataya bilang Kristiyano.
Kung kayo po ito, maaari po kayong maipanalangin. Maaari po nating sabihin sa Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Dahil ngayon, ang banal na Espiritu ang siyang magliliwanag sa atin at magpapalaya at magpapagaling sa bawat isa po sa atin. Ang banal na Espiritu ang magbibigay ng pag-ibig. Sa mga kapatid po nating nakikinig online, maaaring may mga taong hindi kayo nauunawaan at kayo nakakatanggap ng persekusyon. Kayo nyo pong ilagay ang inyong kamay sa inyong mga puso, ipanalangin ang inyong mga sarili. Narito na kayo ay nakikita pa rin ng Diyos, nakikita ng Diyos ang inyong sitwasyon. At maaari po ninyong dalhin ang bawat paghihirap na ito sa Diyos. Dahil nakikinig ang Diyos sa bawat ninyong panalangin. Gamitin po natin ang oras na ito upang siyasatin ang ating mga puso. Atin pong idulog sa Diyos ang mga sitwasyon kung saan tayo'y nakatanggap ng persekusyon, habang inaalala din kung paano tayo iniibig at tinatanggap pa rin ng Diyos sa kabila ng lahat ng ito. Panginoon, sa pagharap po namin ng mga paghihirap na ito, hindi pagkakaunawaan, nagagawan ng mali, Panginoon, alam mo ang lahat ng ito at alam namin ang iyong banal na Espiritu ay kumikilos sa bawat isa. Panginoon, ikaw man din ay napagalitan, napahirapan, nainsulto, napahirapan, naakusahan, at marami mga taong nagsabi na ipako ka sa krus. Ngunit Panginoon, ano ang iyong pakiramdam sa mga sitwasyong iyon? Ikaw ay tumawag lamang sa Diyos at sinabi na naway patawarin sila ng Diyos Ama dahil ang bawat nilang ginagawa ay hindi po nila nalalaman. Maging si Pablo sa kanyang pagharap sa mga sitwasyong ito, patuloy siyang naging malakas, naging mapagpatawad, nagtiis, at naging masigasig at hindi sumuko. Kaya Banal na Espiritu, naway pumasok ka sa aming mga puso at mangusap ka sa bawat isa sa amin. Mangusap ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, may mga pagkakataon na kami ay nagpapakita ng galit o kaya pinipili namin magbigay kritisismo at patuloy na sinisisi ang iba, nanunumbat, naghihiganti, o kaya ay sinasabi na hindi kami magpapatawad. Ngunit, O Diyos, ngayon ay binigay mo ang iyong puso at kami bilang iyong mga lingkod. Tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan ang puso ni Kristo. Narito si Pablo bilang iyong lingkod.
At alam niya, O Diyos, kung paano dalhin ang pananaw na ito, lalo na sa pagharap ng mga persekusyon ng bawat paghihirap. Kaya naman, O Diyos, Diyos amang nasa langit, naway tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Diyos, na gumawa ng tamang desisyon. Na magkaroon ng tamang espiritual na pananaw. Magkaroon ng tamang espiritual magkaroon ng tamang pagdedesisyon. Ano mang desisyon na ating gagawin, naway gawin po natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Panginoong Diyos, naway tulungan mo kami. Panginoon, naway iyong itulog ang iyong habag at biyaya sa amin. Kahit na kami ay mahina, kami ay magiging malakas pa rin at gumawa ng tamang desisyon katulad mo. Panginoon, tulungan mo kami na gumawa ng tamang desisyon ayon sa kalooban mo. Panginoon, kami ay iyong mga lingkod, kami ay iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo kami. Patuloy na samahan ng iyong habag at biyaya. Panginoon, bigyan mo kami ng higit pang habag at biyaya upang amin pong maisabuhay ang pagiging Kristiyano at nang maipakita din sa iba na kami nga ay tunay na anak ng Diyos, tunay na lingkod ng Diyos. Panginoon, nais naming maipakita ang iyong kabutihan. Panginoon, kami ay kabilang sa iyo. Panginoon, ang iyong Espiritu ang patuloy na kumilos sa amin pong mga buhay. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Ipikit ang ating mga mata at pumasok sa diwa ng panalangin at ng Espiritu. Naway gamitin ng Diyos ang mga awitin na ito upang mangusap sa atin. Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang patuloy na tumutulong sa amin. Ikaw ang pumoprotekta sa aming buhay upang kami ay makadulog sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming kalakasan.
Ikaw ang aming kalakasan sa tuwing kami ay nahihirapan. Panginoong Diyos, ikaw ay tapat. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang aming kalakasan. Ano mang persekusyon na aming nakakaharap, at kahit anumang galit na mayroon kami, O Diyos, alam namin na mayroon kang at nariyan kang tumutulong sa amin. So Paul is addressing the Corinthian church as a father. 所以咧，當保羅對住哥林多教會，佢係作為一個父親嘅身份。And we know that God is our heavenly Father. 我哋都知道咧，神係我哋嘅天父爸爸。I want to speak to you today also as a father. 今日我都想作一個父親嚟同大家説話。We see here that Paul has faced much persecution. 喺呢度咧，保羅係面對好多嘅逼迫， He has been rejected. 佢被拒絕， People have disliked him. 人咧都唔中意佢。 In spite of all that, 但係咧，雖然有呢一啲嘅狀況， in spite of all of those struggles, 就算佢面對咁多嘅掙扎， Paul says to us 但係咧，保羅仍然同我哋講 in verse 13, 喺第13節， as a fair exchange, 英文就係話啊，當我哋咁樣互相嘅對待， I speak to you as my children. 我對你説話，正像自己對自己的孩子。 Open wide your hearts also. 嘅英文嘅直接嘅翻譯就係將你嘅心打開。 Our natural tendency 我哋通常最自然嘅係， when we face hardship, 當我哋面對艱難， when we face persecution, 當我哋面對掙扎， is we close our hearts. 我哋就將我哋嘅心咧就收埋。 When somebody hurts me, I close my heart. 當人哋傷害我，我就收埋我嘅心。 Our Heavenly Father, 我哋嘅天父爸爸， Apostle Paul, 呢一個使徒保羅 and this dad 同埋我作為父親， say to you today 今日同你哋每一個講， that there's more grace available to you and I 當咧我哋有更多嘅恩典，就係 if we will open our hearts. 當我哋敞開我哋嘅心咧，我哋能夠接受更多恩典。 So I want to encourage you for a few moments. 所以有幾分鐘嘅時間， Meditate on this. 我哋一齊咧默想呢一部分， Find a partner. 揾兩個， Talk to them about that struggle you have 就係同佢哋分享你心中嘅掙扎， so that you too can open your heart wide. 所以你亦都可以張開打開你嘅心。 Amen. Amen。 Please go ahead. 揾一個 partner 就同佢哋分享你嘅掙扎。 I'll just pray to approve.
exciting. Just yes, really change the topic very fast. So I remember for a few times I really expressed myself. I said I really want to slow down because I want to join in too. Yeah, they understand. They understand. They have slowed down. Yeah, they have slowed down. That's nice. Yes, slow down happen. Yeah. Yes, yes. Come and teach us. So can we, I would like to invite us all 我而家邀請大家 to do a prophetic act this morning. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili at damhin ang banal na espiritu, tanggapin ang banal na espiritu sa ating po mga puso. Panginoon, alam namin na ikaw ay totoo. At sa amin pong mga buhay ay mayroon kami mga paghihirap sa pagharap ng aming mga otoridad at paghihirap maging sa pagdidisipulo. Iba't ibang mga pakiramdam ng kahirapan sa amin pong mga buhay. Ngunit ngayon, dahil tayo ay mga puno ng buhay, dahil binigyan mo kami ng iglesia na may pag-ibig at pagtitiwala, naway matanggap natin ang banal na espiritu. Higit mo kaming bigyan, O Diyos, ng pag-ibig at pagtitiwala. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat dahil binigay mo sa amin ang bawing mga cell leader. Binigyan mo kami ng cell leader. May mga pagkakataon na kami ay nagmamatigas at hindi matanggap ang salita na mula sa aming mga magulang. Maaring ito ay dahil sa mga sakit na aming nadarama. May mga pagkakataon na hindi namin matanggap ang sinasabi ng aming mga espiritual na magulang. Ngunit Panginoon, kami ay binibigyan mo ng kalakasan at nais mo kami magkaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa mga espiritual na magulang namin na patuloy kaming minamahal. Patuloy na inaanawa.
Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo sa kanilang mga buhay. Father, we thank you today 天父爸爸，我哋多謝你， that the grace is available to each of us, 就係咧恩典能夠臨到每一個， Lord, to live out this life 能夠咧活出呢一份生命， as servants of God. 就係作為咧神嘅僕人， So I pray for each one of us today, 為每一個禱告。 Lord, that as we open our hearts wide to you, 當我哋敞開我哋嘅心， Lord God, so we will be able to open our hearts wide to others. 我哋對你同埋對人咧都可以咧打開我哋嘅心， Help us to love 幫助我哋去愛， unconditionally. 無條件嘅愛， Help us, 幫助我哋 Lord God, to understand that the grace is available for us 明白咧呢個恩典咧，我哋係能夠得着噶， to walk this journey 亦都咧係咧進入呢一個嘅旅程， with a heart of love and trust. 就係咧要有愛與信任。 Lord, forgive us this morning. 今日咧你嚟赦免我哋， Forgive us for our lack of trust. 就係因為我哋冇愛與信任， Please forgive us for closing our 亦 hearts. 都咧赦免我哋咧係咧即係將我哋嘅心關閉。 Today we choose 今日我哋選擇 to open our hearts wide 要敞開我哋嘅心， and to become the tree of life, 成為生命樹， loving all men. 亦都係咧去愛所有人。 In the name of Jesus, I pray. 奉耶穌基督嘅名， Amen. 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 Hallelujah. Basahin po natin ang verse 2. Naway matanggap po natin ang pagpapala ng bersikulong ito, sapagkat sinasabi niya sa kulang pakanahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Ngayon na kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Ngayon ang panahon ng kaligtasan at ng pabor mula sa Diyos. Panginoon, aking pinagpapala ang bawat isang narito, online man o on-site, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Narito ang kaligtasan at pabor ng Diyos sa inyong mga buhay. Panginoon, naway pagpalain mong bawat isa, kahit anuman ang sitwasyon na aming hinaharap, o Diyos. Kami ay iyong tinatawag. Panginoon, kami ay iyong tinatawag. Kahit anumang hahawakan natin ay magkakaroon ng kagalingan at kasaganaan. At anumang sinasabi ng kaaway ay hindi mapapangyari. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay magkakaroon maging ng puso ng isang ama at magiging espiritual na magulang. At inyong matatanggap at inyong malalaman kung paano ang maging tunay na tagasunod ng Diyos. Inyong maunawaan kung paano ang tunay na magbigay ng karangalan sa mga magulang, magbigay ng papuri sa Diyos. Naway matanggap ninyo ang pagpapala ng lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.